you've had a career that has been quite successful and a career that isn't easy to accomplish. Diba? A lot of sacrifice, training, mental practices to stay in the right shape. How does having dogs or being a pet owner put you in the right state mentally so that you can keep doing everything that is asked out of you? Siyempre, yun nga po, sabi niyo po, kailangan talaga yung mental health natin. Healthy siya kapag naglalaro. So, every time na after training po, dogs lang po talaga yung isipin ko, hindi na po volleyball. And then, nakakatawa kasi yung dogs, masaya lang sila. Ang gusto lang nila din gawin para sa'yo, pasayahin ka. So, every time na lalaroin ko sila, alam mo yun, talagang nawala yung pagod ko. Kahit minsan nakaka-stress ko sila, iisipin mo na lang din na sila rin naman yung dahilan ng happiness ko. Wow. Again, last question about dogs. Let's say na kumwari dog consultant ka, right? Or pet owner consultant. Gemma Galanja's dog consultancy business, sabihin natin. And someone goes to you and it's like, Gemma, gusto ko sana mag-adopt ng dog or to buy a dog. Pero hindi ko alam what breed I should get or what kind of dog I should get. What would be parang your starter kit to someone who is looking to be a dog owner for the first time? Ako wala akong specific na dog po na i-recommend sa gusto mag-adopt. Pero ang gusto ko po sana is yung nagpapa-adopt po ng mga asking po. Kasi sobrang talaga ng heart ko sa mga dogs eh. Yung naiiyak po talaga ako pag may nakikita akong mga may mga sakit, may mga namamatay na dogs. Or yung nasa streets lang yes po, yung mga hindi nakakakain, yung sobrang payat na mga dogs. So, madami na rin po, ang nakakatuwa dahil sa Philippines po, dami na rin pong mga nagpapa-adopt na mga shelter ng dogs na nagpapa-adopt po. So, sana po, yun yung una nating option na makuhanan ng mga dogs, maalagaan. Kasi super smart naman din po ng mga aso. True. And mahal lang bumili, di ba? Yes po, mahal. Sobra. And yun sana, kung para din mabawasan, makakatulong na rin po sa ating bansa po, yung mabawasan na rin yung mga stray dogs. So, bakit hindi na lang po yun yung una nating i-adopt? Di ba po? Would you like to put up your own dog shelter one day? Sana. Sabi ko po, yumaman po talaga ako. Kung meron po kung unlimited na funds po, wala pong problema sa akin. Sa lahat po, kahit gaano karaming dogs po, basta safe po sila at nakakakaya. Po kaya lang po sa akin. Pero soon, sana po. So, I believe, Gemma, na you have an advocacy and a charity na you do every year with regards to your love for dogs and pets, no? So, tell us more about that. Yearly po, nag-donate kami ng minsan po, money or dog food, mga food po ng dog sa dog shelter po. So, minsan ang ginagawa namin, nagpapahelp po ko sa GG community para po makapag-donate po ng mas madami pa pong mga maitutulong sa dog shelter. Minsan, nagagamit ko din po ang Kumu Stream. So, mag-stream po ako and then sa lahat po na makukuha naming diamonds po, yun po yung i-donate para dun sa dog shelter. I'm sure you are impacting so many lives, not just human lives, pero pet lives as well. Very good job, by the way. Now, let's move on to volleyball. I have to ask Gemma, when you were in Adamson, naglalaro ka sa UAAP, did you ever imagine that your career would blossom to where it is now finals MVP, national team player, one of the rising superstars in the Philippine volleyball scene? Did you ever imagine this? Thank you po. Kasi, syempre po, yun po yung dream niyo po talaga. As an athlete, yun po talaga yung dream mo para sa sarili mo. Pero, kasi dati po nung college po, umabot na po sa point na parang ayoko na po maglaro. Ganyan. So, parang, nung college po, sabi ko na lang after nitong UAAP, bahala na lang po si Lord kung anong ibibigay sa akin. Kung maganda ba yung magiging career ko, kung may improve pa ba ako, or kung hanggang kailan na lang ba ako mag-e-end. So, basta na lang po ko kay Lord. Nagpe-pray na lang po ako. And then, siguro, ito na po yung sagot sa lahat ng pinagdasal ko kay Lord. And, ayun po, ako hindi ko po na-imagine kasi
nung UAAP, halos wala po akong parang di po kami nakapasok ng Final Four. Yes. Di ba parang yun din po kasi yung isang way para ma-feel mo rin sa sarili mo na may kaya, Validation. may Tama. kaya ka pang maiangat. Pero kung ganun po, di ba yung resulta mo po ang UAAP, ano pa ba kaya mong gawin? So may moment ba after your UAAP? Kasi sabi mo, di ba, medyo naisip mo, hanggang UAAP lang ako, hindi ko tutuloy. Was there a moment or a sign from the universe na nakuha mo na parang actually dapat ko to ituloy? May ganun ba? Alam mo po, yung sign na yun, yung Dreamline po. Okay. Tell us more. Actually, kay Coach E. Si Coach E po yun. Hello, Coach E. Kasi college pa po ako nun. And then, bigla niya po akong tinawagan. Sabi niya, gusto mo maglaro sa Creamline? Ganyan. Kakastart lang po ng Creamline. Tapos, sabi niya kulang daw ng player. So, sabi ko si Coach, laro po ako. Ako gusto ko lang po maglaro. Dahil kasama ko rin po si Ate Lai doon. Siyempre, gusto ko lang talagang Yung experience. Opo, ma-experience. Saka si Coach Tai po, alam naman natin yung nagawa nilang history sa UAE. Heartstrong. Yes po. So gusto ko lang talagang matuto nun and ma-experience mga kalaro kasama sila. So, hindi ko rin po naman nililook forward na magtuloy-tuloy po ako hanggang ngayon dun sa Creamline. And then, yun po, parang after nung season na yun na naglaro po kasi sa kanila, kinausap po ako ni Sir Alan, kung gusto ko daw po bang maglaro. So, parang yun na po, medyo na gising po ako ulit, na nagkaroon po ulit ako ng pagkakataon ulit na makabawi para sa sarili ko. Ganyan. So, tinapos ko lang po din. At least finish ko po yung last year ko sa Adams. May question ako when it comes to the mindset of being an athlete mo. Kasi I think it's natural na all athletes at a certain point, they're gonna ask themselves, am I good enough ba talaga? Kaya ko ba talaga to? Diba? But slowly by slowly, as you accomplish more and more and more, the confidence becomes automatic na parang, actually, kaya ko naman talaga to. And now na alam ko na kaya ko to compete with the best, I can start improving on the little things para mas gumaling pa ako. Diba? So, to become the finals MVP that you are, what were the little areas of your game as a volleyball player na sinabi mo, I need to improve here, I need to improve there, and saan ka nag-focus to become the player that you are today? Sa training, nag-start lang po ako sa training. Basta gigising lang po ako. Titingnan ko sa salamin ko, kaya ko to. And then, buong biyahe, wala po akong iisipin, kundi relax lang po ako. Hindi ko po iniisip ang volleyball. And then, pagpasok ko po sa training, dito po ako, magsisimula ako dito. Gano'n ako magaling na player. So, makikita mo lang yan kung paano ka mag-warm up. Alam mo yun, small things po talaga yung magpapagaling sa'yo. So, doon pa lang po sa warm up, diba, kailangan simulan talaga yun. And They then, add up yes po, hanggang sa, may mga pagkakamali ka lang na onte, alam mo, itatama mo. Yes. So, yun yung parang Detailed talaga. opo, na sa akin, nagpapabilis ng confidence, magbigay ng confidence sa akin.